Your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, repair what needs to be repaired. And kung pwede mo pang gamitin ito, kahit this broken vessel could still be used, please use it, Lord, in the way na gusto mo. I'm very excited for tonight. Good evening, everyone. Welcome to Trans Talk. Siguro itong episode na to probably will be one of the most meaningful, important, and informative na episode natin. Remember last time, I told you guys na maglo-launch ako ng new segment dito sa Trans Talk, and that will be called Trans Much. No? Pero prior to that, I want to make sure that we are all ready, safe, and informed. No, because here at Trans Talk, I always remind you guys, we promote safe sex, clean sex, and do not do sex if you're not ready. This past few days, habang hindi ako nagla-live dito, nagre-research ako, sino kaya yung taong pwede kong i-invite, pwedeng tumulong sa akin para mag-inform ng mga kapatid natin, not just the LGBT community, but holistically, no? Lahat tayong magkakapatid, no? For us to be prepared, especially love month na nga, no? Kaliwat kanan yung mga magdi-date, magbebembangan and everything. So we want to make sure that we're all safe po, ha? And then, luckily, nakita ko itong isang respetado, pinagkakatiwalaang boses dito sa TikTok about HIV awareness, no? Isa po siya sa mga advocate na dinulook up ng mga tao dito. So, sasamahan niya tayo. I think he's here. Hold on. Siguro probably nakita niyo na siya at some point. Nadaanan niyo na yung live niya or nakita niyo na yung mga posts niya. His posts are very important. Malaking tulong po sa LGBT community. And kahanga-hanga yung dedication niya for it. Hi, Sir M. Good evening. Hello! Good evening, Sir M. Naku, I'm so happy na nandito ka. Kumusta ka? I'm okay. Ayan, nag-open ako ng camera. Oo nga gulat ako. Ay, naka-red pa naman ako. Oo nga, Good Sir evening. M. I'm a huge fan of yours, no? Kasi parang this past few days, talagang naghahanap ako. Sino dito sa TikTok yung mga may magandang advocacy? Hindi yung nagla-live lang. Hindi yung nagmamaganda lang sila. I want someone na meron kaming matututunan, meron kaming mga learnings na mababaon, no? And again nga, in line with the celebration of Love Month, nakita ko yung advocacy mo. And I'm very happy about it kasi nakwento ko naman sa'yo what happened with my friends. You know, yung mga circle of friends ko na naapektuhan din ito. But prior we jump to that, no, bago tayo pumunta dun sa usapin na yun, Sir M, we wanna know more about you. So I'm turning 62 itong May. So I've been living in Iloilo for almost 7 years na. I've been a person living with HIV or yung tatawag natin PLHIV. I've been a PLHIV for almost 16 years. Magsi-16 years na po ako sa March 10. And it was difficult at first, pero po more than a year ago, I had this parabang calling na, or I answered the call to be an advocate. And dito sa TikTok noon, I started posting contents on HIV awareness. Ang ginagamit ko pa, I have this friend, may kakilala ako, yung best friend ko. Hindi ako nag-open sa TikTok. Hindi mo pa directly. No. December 27th, nung first time kami nakapag-live, sabi ko, guys, I have to tell you something. Yung mga kinikwento ko dati, from December 7 to tonight, lahat yun, ako yun. Yung sinasabi ko, I have a friend, I have this friend na binisit ako nung pumunta akong RITM to visit a friend na nurse. Ako yun. I was there getting my medication, my treatment, my check-ups. Ako yun. And nandito ako to be a listening ear, to be someone that you can talk to because I can relate. I know how it feels to be in that situation na parang you have lots of anxieties and fears because it's like something unknown, no? Naririnig lang natin about HIV and AIDS, pero when it hits you, yung mga naririnig natin dati, very shallow, parang tip of the iceberg lang, naririnig natin sa class, o yung mga false information online na pinagtatawanan pa ng So Sir M, Yes. I'm sorry to, Yes. I have something in my mind, no? Parang, kasi I'm very sure that the time, no, sa generation mo, at that time, nabanggit mo na, we don't have that much knowledge about AIDS, no? And kapag sinabing AIDS, there's a stigma na, ay, kadiri yan,
nakakahawa yan, salot, ganon. And I wonder, how did you feel nung nalaman mo na you are positive? What comes into your mind Wow. before? Nung nagpa-test ako sa isang social hygiene clinic dyan sa may San Lazaro. So, nagpa-check ako and then sabi ng nurse, Sir, pwedeng kumuha ng dugo for confirmatory. Bakit po? May problem ka sa blood. Ha? And then, nung bumalik po ako, 6 weeks after, it took 6 weeks para yung result ng confirmatory. Sabi, Sir, sealed po yung envelope. Ikaw lang po ang unang makakakita niyan. Hindi namin alam what your results are. Pag-open ko guys, ng envelope nakalagay, reactive HIV-1, CD4 ganito, viral load ganito. The first thing na pumasok, na bukang bibig ko, oh no, my dreams. Feeling ko nung para bang gumuho lahat ng pangarap ko. Tumigil ako ng pag-aaral. I should have graduated BS Psych noong And, 1985. sorry, how old are you at that time, sir? Nung na-diagnose ako, 45. Pero, Okay. tumigil ako ng pag-aaral for almost 20 years dahil ang papa ko na-stroke at naghirap kami. Nung bumalik ako sa college, second course, from BS Psych, I skipped to secondary education. Talagang pinagbutihan ko, matataas ang grades, kung ano yung pinakamataas na grade ko makukuha. With the hope na ako'y makakapag-land ng a better job abroad. Pero suddenly, oh no, my dreams. And then para akong sinakluban ng langit at lupa. I felt very down. Hindi ko alam. There was a point na para bang lagi ko nalang sinisisi sarili ko. There was a time I thought, what a bad person am I? Ang sama ko kasi alam ko na mali ginawa ko pa. Yung mga ganun ba? I started blaming myself. Doon ako nakafocus sa sarili. Yung tinatawag nating self-stigma. And, syempre, that time, looking back, nung time na yon, yun yung nafe-feel mo. But looking back now, looking at the positive side of what happened with your life, nowadays, nakakatulong ka ng maraming tao. Yes. You're informing everyone. You are saving lives Yes. without you even knowing, Sir M. That's how big, your impact is. And I'm very happy, na merong mga tao that they are so brave enough to face their, to face their black side of their life and to use it as a strength, power, and education to share with other people. And you are one of them. Thank you so much for doing that, Sir M. And one of the reason bakit I invited you, kasi again, as I've mentioned, most of my audience here are part of LGBT community, and it hurts me, it pains me so much kapag nakikita ko yung mga friends ko, they still experience this stigma, they still experience the tawag dito, yung old culture natin na meron pa rin talaga mga taong hindi makaintindi what is AIDS, And for tonight, pag-uusapan natin is yung proper preparation and prevention of STDs. I've heard na dito sa Pilipinas, maraming kind of STDs, right? Yeah. But here in the Philippines, the most known or yung parang pinaka-rampant sa atin is yung HIV. Ano nga ba ang HIV, Sir M? Yeah, HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. It's a virus that pag nakapasok sa katawan natin through exchange of body fluids, yung infected fluid like dugo, seminal fluid, kasama po pre-cum dyan, vaginal fluid ng infected na person, even yung vertical transmission, mother to child, yung baby. Yeah. So, yun po, the virus, HIV, attacks our CD4 cells. CD4 cells are type of white blood cells na lumalaban sa infeksyon. Pag mataas po ang CD4 natin, malakas ang katawan natin labanan ang mga infeksyon dyan. However po, pag tayo pinasok ng HIV at matagal tayong hindi nagpapatest, akala natin wala naman akong sintomas, wala akong nararamdaman, wala akong yan. Or nagpa-test ka na pero hindi mo matanggap, hindi. At ang tagal mo hindi nag-treatment. Time is given to HIV to replicate. Dadami po ng dadami. To the point na pag marami na po tayong CD4 cells na nasisira, yung panglaban po natin sa infeksyon,
pag tayo ay may mga infections like Mhm. tuberculosis, pneumonia, iba pa, wala na po tayong panglaban ng sakit. Ultimong yung mga sipon-sipon, ang bilis, no? Mabilis tayong mahawa kasi wala na tayong panlaban. So yun. You mentioned about the symptoms, Sir M. I've heard that 80 to 90% of Yeah. yung mga taong positive, they don't really have symptoms. Yes. Parang bigla na lang siyang andyan. Yes. Yeah, actually, many people, kahit ba po sa TikTok, pag nagla-live din kami, minsan may message din, Sir, symptom na ba to? Sir, symptom na ba to? Kasi po meron tinatawag tayong initial symptoms of HIV infection during the acute HIV stage in 2 to 4 weeks. Pwede tayong magkaroon ng flu-like symptom, tinatrangkaso, namamaga ang kulane, sore throat, and other mild symptoms, no? However po, yung mga symptoms na yon, they are not exclusive for HIV lang. Unlike sa syphilis, may mga chancre, alam mo sa syphilis yon. Pag gonorrhea, may tulo, ayon. Pero yung symptoms ng early stages of HIV, it's the common symptoms dahil pasukan tayong infection, and then our body is trying to fight it off. So meron tayong ganon, yung mga tinatrangkaso, kulaning namamaga, sore throat, no? And sometimes they are so faint pag masyadong malakas ang katawan natin, no? Like minsan may nag-message, nag-workout daw siya, nag-exercise siya every day. For 2 years, hindi niya alam na infect na pala siya. At nung nagpa-test siya, nasa AIDS stage na. Oh my God. And yun yung mahirap, no? Kasi kapag hindi nila alam, continuously na nag-spread yung virus. Yeah. And ayun pa, no? The symptoms ng HIV, yung initial symptoms, they also happen sa iba-ibang sakit, no? Like one time, meron sa amin, 2 weeks nag-worry siya, ayaw niya magpa-test. When he had the strength to get tested, Sir, non-reactive ako. O sabi mo, may symptoms ka. Sir, may problema ako sa thyroid. One time, merong isa, for 2 weeks din, kino-convince ko, OFW. Gusto pang unahan ang sakit, if you know what I mean. I cannot say the word kasi baka tayo ng social media platform, no? The S word. Sabi ko, no. Umuwi ng Pinas, no? Nagpa-test. Nasa kanya na raw symptoms lahat. Overthink. Umaga, lunch, almusal, lunch, dinner, palagi may message ako sa kanya na down na down. Nagpa-test. Problema sa digestive system. Oh my God. So, it's only HIV testing. Oo. No, and hindi lang siguro, minsan kasi, to be honest, meron ako narinig na story. Minsan, hindi naman din yung sakit yung papatay sa'yo. Yeah. Yung sama ng loob mo sa family, not really the family, but your loved ones. Kasi, I heard a story like this, ha. Hindi siya tanggap ng parents niya. No? He's gay. So, pinalaya siya sa kanila. And then, nung umuwi siya sa kanila, parang hindi na parang undetectable na yung HIV niya. So, sinabi niya sa parents niya na umamin siyang ganon. To the point na parang ang akala niya is maaawa yung parents niya sa kanya, tatanggapin siya, ganon. Pero parang naging worse ang situation. And he passed away, not because he have the illness, but he ended his life. And that's very sad to hear. Kasi nga po, again, hindi naman, the reason why we're doing this is, again, to end the stigma. Yes. No? Pag po merong tayong kaibigan, kapatid, kapamilya, let's start to accept them, no? Sa pamamahay natin. Yes. No? Let's show them love kasi we don't have an idea how hard it is to be on that situation. Yes. Hindi natin alam until it happens to us. And we're so lucky, we're very blessed, no, na hindi natin kailangan mag-take ng mga gamot. We're very, tawag dito, malakas tayo, healthy tayo. No, we're so blessed. And they just need understanding, acceptance. And we need to inform each other. We need to spread, awareness. No? Now, Sir M, since napag-usapan na natin ano yung AIDS, ano yung HIV, paano to nakukuha, ano-ano ang mga prevention na pwede natin gawin para maiwasan ito?
Okay, mabuti no, ma-discuss natin kung prevention kasi no para sa inyong walang HIV no or kayo ay nagpa-test at talagang non-reactive kayo. Meron na pong available ngayon na tinatawag na pre-exposure prophylaxis or PrEP. Libre po 'yan, pupunta lang kayo sa treatment hub, no? Para iinumin nyo kung kayo man ay sexually active, may two ways of taking it, no? Ituturo naman sa inyo. Basta you take them religiously at tama, you are protected. Like doon sa isa, yung daily prep, protected ka 99%. Doon sa event-driven, mga 85-87% protection. Pero we always emphasize, guys, yung tinatawag na ABC of prevention. A, abstain. Kung maaari po, no, abstain. No? Yung mga mahihilig sa atin makipag-meet up, yung mga may mga apps tayo, dating apps, abstain, no? Kung maaari. Kasi you don't know. Marami po diyan na hindi nila alam na sila ay carrier ng HIV dahil malalakas ang katawan, or sabihin nila, nagpa-test ako last week or nagpa-test ako last month pero 2 weeks ago nahawaan sila. Tapos nakipag unprotected sex ka, napasa sa'yo. No? Hindi mo ikita sa katawan, abstain. B is be mutually faithful. Be faithful. Kung meron kang, if you're married, be faithful mutually ha. Pareho kayo mutual. Pareho kayo. Hindi pwedeng yung isa faithful, yung isa playing. Kasi isa hindi. Hindi. Kung ikaw nag-ano ka, kung ikaw, you are protecting yourself, no? Sure ka na faithful ka. I-check mo rin yung partner mo. Baka naman yung partner mo pala eh. Hindi pala faithful. So, ending pareho kayo. Whether mag-asawa, mag-partner, or mag-boyfriend, girlfriend, be mutually faithful. C, correct and consistent use of condom. No? Many people pinagtatawanan yung mga distribution of condom, you know. I know in a country na very conservative, hindi na pinag-uusapan madalas. You know, there are religious sekta na they try to shun yung discussion ng condom. They think it's sin. Tinatanggal nila. You know, pero po let's face it, no? Ang mga kabataan po ngayon with social media, as early as 4 or 7 years old, marunong na mag-operate ng cellphone, ng social media, right. Mag-access. At 7, meron silang studies. At 7, may mga kabataan ngayon na nakaka-access na ng mga corn sites, no? Sites. Mga corn sites. And some of them get experience, hindi pa sila nagti-teenager, no? O yung iba naman, teenager, meron tayong batas na hindi pwedeng pagbentahan ng condom, dapat may certain age. Paano kung active itong isa, dahil hindi siya makabili, yun. And then there's what you call the correct and consistent use, no? You're using it has to be done correctly and consistently. And D is don't use prohibited drugs or don't drink alcohol kasi pag under the influence ka na ng pinagbabawal na gamot hindi mo na alam. At alak, hindi mo na alam, baka mamaya may nangyari na unprotected, no? At E, let's educate ourselves. Let's know more about HIV. Let's know more about other sexually transmitted infection para na pag alam natin na, uy, ganito pala, so dapat mag-ingat ako. Yun narinig nyo, proper use of condom. Hindi yung pag malapit na, tatanggalin nyo. Tapos, may kilala mga ganyan. O meron pa dyan, nilulunok pa, tapos ipapasa pa sa... Yung iba, no? Diba, meron pa dyan, di ba, Sepi? Oo, di ba iba, pag nakikita nyo sa mga corn sites, ginamit nga. Tapos nung, puputok na ilalabas, tapos nagtanggal, tapos ipapasok ulit na wala nang suot. Risky. Kuya, natanggal. Oo. Sir M, do we have a law ban? Now, let's say, for example, mag-asawa sila. And then yung asawa niya, hinawakan niya yung asawa niya. Do we have a protection for that? Do we have a law? Parang wala akong naririnig, no? Oo. Kasi bago lang ako sa parang kasi, you know? Oo, kasi parang wala pa rin ako naririnig. Wala, no? No. Tapos, when it comes to phone, ayan, dito papasok yung proper parental guidance. No? Kasi yung mga bata ngayon, even here in TikTok, merong mga batang nakaka-access ng TikTok wherein supposedly you should be 18 above.
para makapag-access ka ng ganitong mga social media sa platforms, right? However, dahil kulang na sa guidance ang mga bata ngayon at yung mga bagay na dapat hindi pa nila nakikita, nakikita na nila. And one more thing, aside from proper parental guidance, is sex education. We don't have a broad discussion about sex in our schools. No? I remember nung time namin, pag sinabing pututoy, nagtatawanan pa kami. Pag sinabi natin yung mga sexual parts natin, we should be talking about it, no? Para mawala yung again, it's 2026, no? Dapat we should be all informed na, dapat matalino na tayo. Hindi na dapat tayo parang mangmang na mabanggit lang natin yung sex, nagtatawanan tayo. And let's admit it, we don't really talk about it inside the house then. Yeah. No? Siguro if at early age sasabihin mo yung mga anak mo, ito ha, bawal mong ipahawak to sa kung kani-kanino. Gagawin lang yon ng mga yung mga nasa tamang edad, yung mga ganon, yung mga simpleng pag-inform sa mga kabataan ngayon. No, I think our government has a good position to implement this kind of things then, no. Now we will be starting to answer questions from our viewers, no. Meron tayong mga questions dito. Tama, lagyan ng restrictions yung telepono. Let's read some questions here. Accurate po ba ang mga test? Yeah. Sir M. If they are yung mga DOH approved, no, yung mga FDA approved, very accurate po 'yan, no. Tinetest 'yan ng FDA yung sensitivity and accuracy. But we cannot vouch for yung mga nabibili online. No? Nabibili. Tinatanong yan, Sir, natatakot ang pumuntang hub. O-order na lang ako sa S or sa L ng self-test kit. Na legit ba? Minsan naging guest namin isang program manager ng DOH assigned sa Mimaropa. Sabi niya, we cannot say. Iba-iba ang manufacturers ng mga iba-iba, no? One time, meron isa nasa Middle East. Sabi, sir, bawal, nakakatakot magpa-test dito kasi pag nag-positive ka, diretso yan, yung result mo, i-forward do sa parang Ministry of Health nila. Tapos, kakaagad. Paalisin. So, bumili raw siya ng self-test kit online. Ang problema, pagbukas niya, Chinese ang letters. Hindi niya alam. Naku. Yeah. Mas maganda pa rin pumunta tayo sa ating mga Actually, centers. Alam nyo guys, lalo na sa inyong nakatira sa NCR, Region 3, Region 4, there is marami ng clinics. Punta kayo sa mga government hospitals, lahat, no, buong Pilipinas, government hospitals, private hospitals, magtanong kayo kung may HIV testing, no. Supposedly yan, lahat na private, libre. Government, libre. Social hygiene clinics, RHU, yung mga rural health units nyo, no? Yung mga barangay health centers, meron po yan. Meron tayong mga clinics na nakikita nyo, Love Yourself, My Hub Care, Sale Clinic, ang dami pa, no? Ang dami-dami. Sometimes kasi natatakot din yung mga, let's say for example, ako, no? Siguro mahihiya din ako kasi may mga chismosa, no? Ito kasi mga chismosa na to, pasaway din. Yung mga malapit sa barangay hall, no? Tsaka sa mga pag chichismisin ka, may ano na yan, may ganyan na yan, kumukuha ng ganyan, no? So sana din yung mga nanay na makati din yung dila, medyo pigil-pigilan din natin ng onte, no? Actually, merong solution dyan, Sa inyo guys, kung sa inyong lugar, hindi kayo komportable dahil, doon sa RHU, yung health worker doon, kaibigan namin, kapitbahay namin, napaka matabil. Punta kayo guys sa next barangay or next municipality or search nyo po online, HIV testing in sa inyong lugar, no? HIV testing ito, in. sabi ni Jen. Oo. QC self-test kit. Order lang kayo, walang bayad. Yeah, meron. Dito sa government, no? Yeah. Or non-government organization. Tapos no? Ayan, that's good, no? Sa inyo po na let's help one another, help people, and let's encourage them. Actually, the best pa rin sa sa testing center kasi may counseling before, counseling after. Pag non-reactive ka, you can avail of PrEP. Pag reactive ka,
hala, para bang gumuho. May magka-counsel sa'yo trained ng DOH on mental health, no? May mga cases. This is a very, this is a very good question from Dale. Sabi niya, Sir M, paano po pag hindi ako komportableng gumamit ng condom at mas prepare ko po ang beer? Ano po ang kailangan gawin? Okay. Plastic labo. Pang ice candy. Ano ba yan? Sa ice candy. Ganito guys, no? Oo, kasya na doon. Kasi guys, every time you do unprotected sex, merong risk. Risk. No? Hindi lang po Oo. HIV ang nandyan. Kahit pa sabihin nung tao, wala akong HIV, nagpa-test ako kanina, ito ang results, non-reactive. Kahit pa po sabihin niya, what if po, hindi pa siya nagpapa-test for syphilis, gonorrhea, herpes, and may iba, no? HPV, Hepa B. See? May mga iba pa po, no? And I know, alam niyo po, no? I know, sasabihin niyo, iba kasi ang sensation pag bare kaysa merong suot. One time, I visited my treatment hub dito sa Visayas, no, sa Iloilo. And sinabihan ako. Akala ko sasabihin mo, sir, one time I tried it. Akala ko yung sasabihin mo, sorry. Pero may way pala of using it para yung sensation, random mo pa rin. Nandun. Oo, yung Paano proper yun? way. If my memory serves me right, kumbaga, naglulub muna, tapos isusuot and then ilulub para medyo yung madulas ba? May way eh. You can ask your mga social hygiene clinic on the correct use of condom. Libre pa po ang condom, ha? You don't need to buy them. Punta kayo sa mga social hygiene clinic, government hospitals, dun sa yung tawag nating mas okay humingi doon kaysa bumili kayo sa 7-Eleven ng mahal-mahal. Tapos titignan ka pa nung... yeah, meron. Di ba? Doon na kayo sa mga clinic, dumiretso. Huwag na kayo bumili sa mga 7-Eleven. Nakapatest na kayo, At saka, guys. Minsan binigyan ako isang box. 30 boxes na tiga-tigatlo. Pinamigay ko sa opisina. Pinamigay. Dati alam ko meron namimigay na ganyan pero pinastop ng simbahan. Yeah. Remember that? Yeah, yung pinastop nila, yan ang RH. Hirap, no? Yan ang hirap pag RH law. Tama ba yun? RH bill? Yung reproductive health bill. Yeah. Diyan tayo minsan nagkakaroon ng clash pagdating sa simbahan. And some people say, you are promoting promiscuity. Sa akin, no, kahit ano pa pong sabihin natin, no, people will explore, people will do it. Hindi natin, kahit pa po, kano kagandang preaching sa church, from your pastor, from your priest, or from your ministro. It's on human nature kasi. Yeah, we cannot stop it. Ultimo nga mga ministro, nahuhulog sa tukso. Alam natin yan. Totoo. May kilala ako. Papangalanan ko po. Guys, just alam natin yan. We can say we were not born yesterday. Alam natin, may mga nahuhulog, no? Nandyan yan eh. So, may mga tao, kasi sabihin, dapat kasi ituro natin chastity and holiness. That's true po, no? I have heard sa mga churches, no? Christian churches, that God wants us to be holy, that's true. Pero po, hindi natin hawak eh. Not everyone, ganun ang pagkatanggap agad at pasok. People have to know how to be careful, no? So yun. Proper education talaga ang kailangan natin. And acceptance. Again, it's 2026. It's on human nature. Kapag in-stop natin itong mga to, in timely manner, mabilis kumalat siya, ha? True. I've checked, here, parang merong trend ng annual growth. Last year, on the first quarter of 2025, ang growth ng mga affected dito sa Pilipinas ay 1,686, if I'm not mistaken. And that's 62% higher compared sa first quarter of 2024. Imagine that. Ganon kabilis kumalat ang virus. No, so we need to all be safe, informed, and ready po, ha. Again, malapit na ang February, yung mga may mga imi-meet diyan. Yung mga marami. Pila na naman ang mga yun nga. Tapos meron pa diyan yung mga may kabit ng February 14 tsaka February 15, magkaiba pa, kawawa yung February 15. Yeah, meron kami dating tindahan, school supply store dyan sa may Sumulong Highway nung nandyan pa ako sa Manila. Merong isang motel dyan. Sa amin nagpapa-Z
Xerox ng mga menu, ganyan. Sabi ko, kamusta? Paano dyan pag, anong days ang mataas? Sir, Mataas. Valentine. Pag February 14, yung tunay na asawa. Pero yung February 13 and 15, yung hindi tunay. Oo, yung mga yung mga under the table yung mga yan. So, Tapos pag may nag-post or balita social media, yung mga walang learn, exactly, alam no, whenever we run a live stream here, lalo na kapag yung mga taong nakikita lang is yung naughty talk ni Sefi. Pag yun lang yung naaabutan, lagi na lang sinasabi, kaya kaya nai-spread yung HIV dahil sa inyong mga sarot kayo, chu. Pero hindi nila alam, no? If they just have the knowledge, it's not just us. It's not just us. Yung higher percentage na mga affected ay mga lalaki. aha. Tama po ba, Sir M? Ah. Higher percentage na mga affected ay mga lalaki din. So kayo din, mag-ingat. Mag-ingat tayong lahat. Yeah, pero Question. yeah. Pero dagdagan ko lang kasi there was a time noon, there was a study na ginawa sa UK. There was a time sa United Kingdom nalagpasan pa ng mga babae ang bilang ng cases ng mga lalaki nagka-HIV. You know why? Sa UK. Sa UK. Bakit? 2022 if I'm not mistaken. Kasi karamihan ng mga tao iniisip nila, ang magkaka-HIV lang yung mga lalaki. Usually, inaano pa nila yung mga bading, yung mga LGBT. Yan, sasabihin pa, subo pa more. Sige, ganyan. Ganun yung mga tatanggap ko dati sa live, no? From bashers. Pero, naalala ko yung sabi ni Pia Alonso words back na it's risky to think na mga LGBT lang o yung mga men having sex with men. No? Ang nangyayari, yung iba, akala nila, hindi ako nakikipag-sex sa kapwa. Hindi nila alam, meron na sila. Hindi sila nagpapatest kasi sasabihin nila, I don't do that. Nangyari sa UK. Yung iba, akala nila, wala sila dahil hindi naman sila member ng LGBTQ community. Nung sila ay nagpatest, medyo late na. Kasi nagkaroon na ng ibang infection. Doon nila nalaman, tumaas ang bilang ng reported cases that time. So, hindi ko alam yun, ha? O at least now, we know, no? So, again, hindi lang sa mga LGBT, hindi lang sa mga lalaki, lahat tayo, no, may risk, no? So, let's all be ready and safe po, ha? Question, halimbawa, 2020 pa siya naggagamot. Ito ba yung ARV na sinasabi mo, Yes. Jenrick? Tapos gumamit siya this year, walang condom. Okay. Makakahawa po ba siya? So feeling ko yung sinasabi niya yung non-reactive na. If non-reactive na siya, tapos nakipag-intercourse siya, o undetected na siya. Undetectable. Kasi guys, it's like this. Pag tayo po ay religiously taking our meds, let's say po, early diagnosis ka, usually in 3 to 6 months, undetectable. Ano ibig sabihin na undetectable? Yung viral load or the number of HIV per cubic milliliter of blood, may machine silang pang-count niyan. Ako dati nasa 20,000 plus. May iba pa umaabot ng 2 million, 5 million yung mga late diagnosis. Bago sila maging undetectable ang viral load, it would take more than a year. Yung mga cases po na mas mababa, kaya po mas maaga kayo magpa-test, in 3 to 6 months, you can reach the undetectable viral load. Ano po ang undetectable viral load? Pag ang viral load po nyo ay less than 200 copies per cubic milliliter of blood, napag-aralan po yan. Meron akong video niyan sa TikTok ko. Undetectable equals untransmittable. From 2016 to 2018, they did a study of over 75,000 condomless sex. Okay. Yung isa, PLHIV, person living with HIV, with an undetectable viral load. Yung isa, walang HIV, condomless, hindi pa po uso ang PrEP, zero transmission. 75,000 at more or less, no? 75,000 condomless sex. Doon na inilabas na when you have an undetectable viral load, you can no longer transmit the virus. Now, kung ikaw ay religiously taking your meds at sinabi ng doktor, may mga meron yan parang annual exam, viral load, at ikaw ay undetectable, then you cannot pass on the virus, no? However,
nung nagkaroon po ng balita noon na lumabas na undetectable is untransmittable kahit walang condom, may mga PLHIV po na nagpunta na yung nag-condomless sex na. Sa data ng DOH, there was a time tumaas po ang bilang ng syphilis among people living with HIV. Okay? They cannot pass on the virus sa iba. Pero dahil walang condom, nahawaan naman sila ng ibang sakit. Sila naman yung nahawaan ulit. Mm-hmm. Kasi nga, di ba yung immune system nila, hindi na ganun ka, din. Yeah, ito pa, no? Meron tinatawag tayong super infection. Kunyari, itong person A, religiously taking his meds, no? Itong person B, nagmi-miss ng medication niya, may time hindi siya umiinom. What is going to happen? Ito, suppressed ang virus. Hindi na makareplicate. Ito, nagising uli yung mga virus niya, yung HIV, nagre-replicate uli at nag-mutate into a stronger strain of HIV na resistant sa iniinom ni person A. So what happens? Ikaw, undetectable ka. Itong isa, dating undetectable pero naging pabaya. Nag-mutate ang virus, naging higher strain of HIV. May cases po na yung HIV variant niya na ipasa dito. What happened? Tumaas uli ang viral load ni person A at ang CD4 niya bumaba. Now, ang problema is this. Ito, he is taking what we call first line of antiretroviral meds. First line. Ito, kailangan second line, yung person B. Ano nangyari? Nag-mutate na rin yung virus niya. Kailangan niya ng second line medication, which has more tablets and mas iba ang side effect. So, dapat tayo pong PLHIV, let's religiously take our meds. Kahit pa po, wear protection at all times dahil mahirap na po eh. May mga ibang STD na hindi gumagaling. Kumbaga, hindi na-eradicate like HPV. It's always there. Pero pag malakas immune system natin, hindi lalabas ang symptoms, no? Pero mas mabuti yung wala tayo. It's prevention is better than cure pa rin talaga. No? Yeah. As early as now. And we thank you so much, no, Sir M, kasi again, all the learnings that you have, this past few years. Imagine, PLHIV ka for 16 years. Almost 16 years. 16 years, no? So, yung mga kapatid natin dyan, kasi meron din akong friend na he passed away kasi parang he stopped taking his medication. No, parang feeling niya yun na yun, the end na ganon. Maybe hindi niya rin nakuha yung proper support. Yeah. Yung support system na kailangan niya. And through you at saka yung mga group of people na nakikita ko na umaakit sa life mo, yung mga may pages, kahit papaano nabibigyan ng assurance, ng hope, no? Itong mga ito. And AIDS will not stop your life, no? Parang ikaw lang yung nasa ulo mo lang nasa utak mo lang yung nag-stop sa'yo. Pero if you think about it, it's just like a normal it's just like a normal illness na nakukuha natin. No, maraming virus dyan, pero nasa sa atin na lang paano natin yung lalabanan. And again, Sir M is a living proof for 16 years. No? Ayan siya, malakas, na normal ang buhay. No? Proper proper education lang po talaga ang kailangan natin. Education. That's why gabi-gabi we do live stream, no? Kasi kung maaari, mabawasan ang mga casualties, no? May mga tao, may mga kababayan po tayo na bagong diagnose, nawawalan pag-asa, feeling nila gumuho na lahat. Ganon din ako dati. Wala akong guidance Walang nagka-counsel sa akin. So gabi-gabi po, available kami, ako at yung mga case managers, to give comfort and education para po wag tayong susuko. No, wag tayo pong susuko. People living with HIV can live long. Minsan po, meron akong video na umabot ng more than 10,000 views na sabi ko doon, people living with HIV, you can still have a reason. I see your dedication every day, as in every day walang palya po, and then every day siya nag-upload, no, nag-share ng mga informations. And marami rin ako nakikita ng mga friends mo doon na nag-share din sila ng mga knowledge nila. And I'm just so happy na nakikita ko nagsusuportahan tayo, no? Ang toxic na ng mundo.
Yeah, that's Napaka-toxic na ng kapaligiran natin. But we are so lucky, no, na nasa generation natin, meron tayong mga Sir M na masasandalan, no, sa mga ganitong sitwasyon. Kasi nung panahon nila, wala. wala. 'Di ba, Sir M? Nung Yeah, panahon nyo, wala. Self-ano ka talaga. Ikaw talaga. walang Walang magpupush nagla-live. sa'yo, walang magmamotivate sa'yo. Totoo. Tinanggap ako ng And, pamilya. When I disclose, tinanggap ako. Pero wala silang information how to advise me, give they don't counsel know. na. Totoo. Oo. At saka yung ano rin ha, yung proper knowledge din about, kasi yung iba kala nila pag ginamit nila yung kutsara, same na rin, magkakaroon na rin sila, yung mga ganon, iinom sa same na basa. Hindi po ha, again, body fluids lang po ha. Hindi kasama yung saliva. Ha? Oh. Well then, Sir M, thank you so much. I am very happy, no? Na pinaunlakan mo. Alam mo, Sir M, nung sabi mo kanina na, ay, baka papag shirtless mo ako, nakita ko yung mga guests mo dyan. Nawindang ako. Baka Don't worry, hindi naman kita mapapawi ako papakaldagin. Oo, hindi naman kita papakaldagin dito. Pero kung gusto mo, why not, di ba? Ano bang Andis? Ano ba suot mo Andis ngayon? Before boxer ka ba? Yeah. Pero Sir M, kumusta ang life mo ngayon that you're living your truth, you are sharing your experience? Anong nafe-feel mo ngayon na marami kang natutulungan, marami kang nasasagip na buhay? Yeah, nabanggit nyo, no, gabi-gabi, kasi may time nung nag-live kami, I got calls from people who were considering ending it all. May mga humahagulgol. And I would talk to them, call me here, ito messenger ko, minsan 2 a.m. Kaya yun ang driving force ko to go live every night. What if meron dyan And I think, magtapos, no? Mr. M, Yes. I think that's your calling. That's your purpose. I No, think God did not let you have this kind of troubles when you are younger. Kung wala kang kung walang purpose 'yan. And look at you now, you're using those, bad things that happens in your life to inspire other people. that's true. No? Kaya ayun, So, no? parang naging instrumento ka pa ni God ngayon. Yeah, hindi ba may kanta dati, actually nasa Bible yon. In His time, God makes all things beautiful. Meron din sa Bible, what the Tama. enemy meant for evil, God meant it for good. Dati po ako, laman po ako ng simbahan dati. Very active po ako sa church, no? Nung ako po ay natukso, at ito na nangyari sa inyo po, no? Baka sabihin nyo, ayan, ikaw kasi, ganyan. Well, be thankful po kayo, natukso kayo, pero hindi kayo, iba yung tukso nyo, hindi kayo nagka-HIV. Tama. Ako, natukso, nagkaroon ng HIV, a condition na pinagtatawanan ng iba, kinukutya ng iba, pero lumakas na po yung loob ko eh. Kumbaga, matatag na to, matatag na. I don't care anymore. Ang importante, I am saving lives. Kaya every night, pag nauwi ako, I'm excited to go home, to have my quick dinner, kasi may mission. Oo. May mission. Nahahappy nga ako kasi you have so much dedication. You have so much heart, no? Kahit wala ka naman basically, wala naman tayong makukuha in return, right? Wala. Pero you're putting so much love in the world. Mm-mm. And I am just so happy. Imagine 62 ka na, Diyos ko, parang feeling ko, yung mga nararamdaman ko sa katawan ko, mas ano pa. Alam mo, Sir M, pag after ng work ko, hindi ko na kaya yung mga extracurricular. Pero ikaw, look at you, nakakapag-live ka pa and everything, no? Gabi-gabi yan. It's my calling. Kahit yung sister ko na retired professor ng one of the biggest universities sa Pinas. Kasi nga, laki rin kami simbahan. Sabi, Miel, alam mo, na I'm so happy for you. You have found your niche. Maaring hindi ka na nakakapag-share ng Word of God behind the pulpit or hindi ka na nakakapag-worship lead. But then you are saving lives. You found another platform to do that. Yes. You are saving lives. And sabi ko nga, oo nga, no? Itong ginagawa namin gabi-gabi with HIV counselors, it's something na hindi mo makikita sa mga churches. No? Kahit pa yung tatawag natin Christian churches. Ewan ko kung meron. Siguro meron, pero mabibilang mo lang sa isang kamay. Not that much. Dito sa Pinas, na meron silang program to reach out people living with HIV. Pero sabi ko, Lord, thank you. Alam nyo, meron akong palagi sinasabi, no, yung Japanese art of kintsugi.
If you're familiar with Yung may kintsugi, gold. Oo. yung bowl or jar na nabasag, nire-repair and it becomes more valuable. Sometimes feeling ko noon, basag na ako, Lord. Ako, ito na, I get emotional. Sabi ko, Lord, you gave me, I was active in church now. And then, because of some things I did, wala. I feel so bad. I feel so broken. Parang hindi na ako makakaahon. But when I started saying, Lord, ikaw na po bahala. Sabi mo, your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Lord, repair what needs to be repaired. And kung pwede mo pang gamitin ito, kahit this broken vessel could still be used, please use it, Lord, in the way na gusto mo. So ayun, God made me strong through the years, and then ito na. Suddenly I saw, totoo nga, I was broken, I was devastated, pero when I let God repair the things that need to be repaired, to cleanse me of things that need to be cleansed, He made something out of my life again. Something na siguro kung ako'y noon active sa church, hindi ko nagagawa to. But because of my personal experience, I am able to reach out people na takot magpa-test o nagpa-test na pero nawawala ng loob, ng lakas ng loob, nawawala ng pag-asa, and then lifting them up. In a world na pag ang tao may HIV, pinagtatawan din na down. Ito na, ang mission ko with the HIV counselors, to lift them up, to be a rebuilder of broken places, no? Kaya yun po kahit sa live, we tell people, let's end the stigma and discrimination. Yung pag pinagtatawanan nyo, kinukutya nyo, you call people living with HIV with names, will that help? Maraming sa live namin nagsasabi, takot ako magpa-test kasi baka i-discriminate ako. Gusto ko, hindi na lang ako magpapatest, hindi na ako inom ng gamot para matapos na lang kaysa palayasin ako sa bahay. Kaya nga sabi nila, HIV does not kill anymore with the medication today. What kills is stigma and discrimination. Self-stigma, na hindi natin matatawad sarili natin and we lose hope, or napatawad na ang sarili natin but there are people putting us down. That's why we have to be strong to rise up and maging bingin na sa sasabihin nila dahil kailangang ayusin natin ang ating buhay. We can still live and continue living and, be fruitful citizens, members of society na nakakatulong. Minsan sabi ko nga doon sa mga nangungutya sa akin na sa thinking nila straight ako, wala akong ginagawa, kayo kasi mga bading kayo, bading Jersey warriors. Sabi ko, Brad, how about you? When was the last time you helped a person living with HIV? When? See? What did you do? Oo. When was the last time na nalaman mo isang tao may HIV? When was the last time na in-encourage mo siya, kapatid, patuloy ka, I am here for you? When was that? Hanggang pinagtatawanan mo na lang ba sila? Is that the best thing you can do? Sabi ko nga, well, tama yung kasabihan, you cannot give what you don't have. If you have love, compassion, and empathy, it will automatically come out of your heart. Pero kung ang ginagawa ng pangungutya, calling people living with HIV names as dugyot, makakasalanan, mga salot ng lipunan, well, it's not my loss. Sana i-cultivate natin ang love. Sabi ko, kasi kahit ano pang alam natin sa Biblia o sa mga katuruan ng church, if we don't have love, ano sabi sa 1 Corinthians chapter 13, we are nothing. Yun. Na-amaze ako. Alam mo, every words that you say, Mr. M, it tumatagos. No? Kasi alam mo, it's so genuine. It comes from someone's heart. Hindi lang siya from your knowledge, it's from your wisdom. No? And we're so lucky, we're so blessed to have you here tonight, Sir M. Thank you so much. And ayun din, no, to sum it all up, let's just all be kind to one another. Yeah, that's true. No? Being kind is free. Being kind will not hurt you and won't hurt anyone.
No, kung wala tayong magandang sasabihin sa kapwa natin, hindi naman natin sila matutulungan, let's just not say it. Manahimik na lang tayo. No, if we have so much hatred, so much negativity in our heart, we cannot enjoy our life. Doon na lang tayo. No? So again, Sir M, thank you so much at napaunlakan mo ko ngayong gabi, ha? Sana hindi ito yung last na aakyat ka dito. We will be hearing more from you at syempre maghahanda ako ng mga questions na medyo malalala. So kung ngayon, level 1 pa lang ang mga questioning natin. Next time, level 2 na. Ha? Baka pag-preparean kita ng mga condom dyan tsaka mga para everything tayo. Well, Sir M, thank you so much. Do you have please watch his live po every day. Anong oras yung live mo? Yeah, ito meron ako sa background ko. Ito, Okay. wala yung schedule dyan pero Monday to Friday, dahil may work Monday ako, to Friday. I start 9 o'clock to 10, Monday to Friday. Ngayon, Sabado at tomorrow, Linggo, dahil rest day, I go live 8 o'clock to 10. Manood po kayo. No, panoorin nyo. Yan po ang aking... Gabi yan, sorry. Yes. PM yan, gabi. PM. Ayan hanapin nyo po Sir M _ SIRM _ 005 on TikTok. Please do follow him. And then merong mga may mga playlist ako. Bagong diagnosed ka. Nakita ko nga. Oo. Merong encouragement vids. You want to know about STD, STI? Meron doon about STD, STI. Very, very helpful, very informative, but very meaningful po yung lahat ng ina-upload ni Sir M, ha? Hindi lang siya basta-bastang nagla-live dito kagaya ng mga iba dyan, charot. Magla-live lang sila para magmaganda lang. Pero again, siguro itong mga platform, itong technology na meron tayo nowadays, let's use it in a good way. No? Dito ako. Well, anyway, Sir M, thank you so much. I'm very happy at naitawid natin to. Ipopost po natin. If you missed this episode, this is currently being recorded at ipopost ko po siya sa ating ibang channels para ma-spread natin yung mga informations that we had today. Sir M, do you have any message po sa ating mga viewers before we go? Stay safe. It's better to be safe than yung sabi natin nasa huli ang pagsisisi. Let love reign in our hearts. Kung may kilala po kayo, a person living with HIV, be a builder of the person's lives, be an encourager, and be reminded that there might be faith, hope, and love, but the greatest is love. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8. There exists faith, hope, and love. But the greatest is greater than yung ating faith. No? The faith we profess. Nagsisimba ako. It's greater than, love is greater than that. Tama. Let's just all spread love po, ha? Yes. Let's stop the hatred na, ha? Thank you so much, everyone. Please, mamaya, magla-live ka pa niyan, Sir M, Yes. no? Sir M will be live 8 p.m. So, please, punta po tayo sa live niya. Marami tayong matututunan, guys, ha? Thank you so much. See you tomorrow, 3 p.m. Magbabardagulan na tayo sa Transmatch. Sir, baka naman gusto mong mag-join din bukas. Pwede rin naman kung available ka. Hahanapan ka natin ng nung pwede mo maging katipan at katuwang, ha? Oo. Well, then, thank you so much, everyone. Have a great night. Let's all spread love and kindness, ha? Bye, everyone. Thank you, Sir M. See you again. You're welcome. See ya.